Itong bayan natin na hindi para buhayin lamang ang mga sundalo at mga ah, utak pulbura. Ang national interest natin ay dapat katumbas ng kalagayan, katiwasayan ng 120 million Pilipinos. Hindi lamang yung mayayaman. Akala ko, lampas na tayo dyan eh. Pero hindi. Anong ginagawa ng Vietnam? Anong ginagawa ng Indonesia? Anong ginagawa ng Malaysia? Anong ginagawa ng Laos na hindi natin ginagawa? Can you imagine? Yan ang nakikita ko ngayon eh. There is a total collapse of leadership. Magandang gabi sa inyo lahat. Opo. Kaado, ano bang masasabi mo dito sa ginawang pagtitipon ngayon dyan po sa EDSA People Power Monument? Ang nakikita ko dito ay isang paghihinog ng panahon. Hindi na nila maiiwasan ito. At kung ito ay mamimaintain, dadami ng dadami ang pupunta dyan. Magkukusa na. Hindi na pwede nilang salain ito eh. Kung baga, ganyan din na nangyari noong People Power noong 1986 kung saan ako'y nandyan sa mismong corner na yan ng Katipunan at kapig-bisig kami ng mga madre, mga religious groups namin sa Couples for Christ noon at saka Brotherhood of Christian Businessmen. Pero nakikita ko ngayon ay wala sila. At para bang politicize ang kanilang partisipasyon. Kaya ako'y labis na nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sa kanilang katapangan, sa kanilang pagdulog sa hinaing ng sambayanan. Sa ganitong panahon, naghihintay na lang tayo ng trigger eh. Ang Malacanang, alam ko, nanginginig na mga tuhod niyan eh. Baka may every 5 minutes, nasa jumijingle na yung mga yan. Hindi na maintindihan kung anong gagawin nila eh. Kahapon sinabi nila na hindi raw sila natatakot, keso compose, pero grabe ang harang sa Ayala Bridge. Obviously, to prevent the people doon sa Liwasang Bonifacio na pumunta sa Malacanang. Pagkayang dami na yan, isa, dalawa, naging kalahating milyon at yan ay nagmarcha. Hindi na yan na narinig ko kanina yung pahayag ng kapulisan na logistics, protection, ginagawa nila ang kanilang tungkulin, pero pagkaya na nag-swell na sa numbers na nakita ko noong 1986, hindi na nila mapipigilan yan. At nung kami lumusok sa Malacanang, alam mo, ako'y napapasalamat na hindi na namin inabutan doon ng sino mang membro ng unang pamilya. Sapagkat nakita ko na pagdating doon, lalong galit na mga tao. At yung hilera ng mga Marcos pa rin na nakaharang sa Gate 4 lalo na, ay sinasaktan na ng mga crowds. So hindi na yung mapipigilan at when the groundswell reaches a point where even as we speak now, sa aking grapevine ay may mga pagpupulong na nagagalap sa rango ng mga militar. Hindi na natin sinasama mga general dyan. Pero pag yan ay yung number ng tao ay umabot, kumbaga,
sa limit na kikilos na rin mga mismong taong gobyerno, mga mismong taong militar, ay makikita natin ang paglipas ng panahon ng isang administrasyon na kapit tuko ay mawawala rin. Kung sila ay naniniwala na mapagtatakpan nila ang ginawa nilang krimen, ang ginawa nilang pagdarambong sa sambayan ng Pilipino, hindi ho mangyayari yan. Mananagot at mananagot kayo. Ang aking pahayag ng aking mga previous statements sa media, kung ako si Martin Romualdez, kung ako si Marcos, 10 ng kanyang pamilya, bago magkasakitan, ay pinapalalangin ko na magsoli na lamang sila ng pera sa volume na ikalulugdan at maaari silang mag-negotiate because all of this will go down to a political negotiation. Katulad na nangyari noong 1986, although noong 1986 the negotiation was with a foreign country. Ngayon, hindi ko sila nakikita. Alam ko, nandyan sila, umaali-aligid, nagbabantay sila. Naghahanap sila ng oportunidad na magkaroon din sila ng regime change para ang tao nila ay ilagay dyan. Pero sa ganitong dami ng tao, pag ito'y nasustena, and it meets that boiling point where even the military will move to protect the people and the state, yan ang dapat ipanalangin natin. Na huwag naman sanang may masaktan. Huwag naman sanang may magbuwis pa ng buhay para lamang sa mga walang kwentang kongresista, mga walang kwentang mga politiko, walang kwentang administrasyon na walang dinulot sa bayan kundi sipayo, kalungkutan, kagutuman at kakulangan. This is history repeating itself. Whether it mahinugto ngayon, there will, o hindi, kung hindi man, there will come a time in the very near future, mauulit na naman ito. Because wala na talagang pupuntahan. Nakikita natin na yung mga tumitestigo, yung mga nagre-reklamo, yung mga nagwi-whistleblowing, sila pa ang iniimbestigahan ngayon. Baliktad na ang mundo. Ang kasamaan ang naghahari sa gobyernong Marcos at ang kasamaan yan ang mismong puputol at pupugod sa ulo ng kung sino mang demonyong nakaluklok dyan ngayon at naghahari. Manalig tayo mga kabansa sa puwersa ng Panginoong Diyos. Manalig tayo sa lakas ng Deus Ex Machina. Pagka ang Panginoon na nagsabi, tama na, sobra na, tsak, napapalitan na. Yan ang masasabi ko sa nangyayari ngayon diyan sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio. Opo. Sa kabila nga ng isinasagawang kilos protesta o pagtitipon dyan sa EDSA People Power Monument, Kaado, abay may pahayag po kanina si Ombudsman Boying Rimulya at sabi, ay tuloy po yung kaso laban po dito kay Senador Marcoleta. Wala naman silang magagawa na kundi kung ano yung nasimulan nilang kasamaan na itutuloy na nila Ito back to the wall na sila Kasi pag bumigayan si Marcos, lahat sila damay dyan. Kaya pangangatawanan na nila ang bendalo. Pangangatawanan nila ang pag-seal sa karapatan ng tao. Pangangatawanan nila ang tuluyang pagnanakaw. Wala na silang choice Their backs are to the wall and there is no exit strategy. Yan ang nakikita ko rito. Alam mo, pagka ang tigre ay nasukol,
Pagka na-corner na, halimbawa may tigre nakawala at nasukol, yan ang pinakadelikado. Dahil yan ay kakagat at papatay at papatayan. Wala pa tayong nakikita. Pero pag yan ay back to the wall na talaga at wala nang pupuntahan, diyan natin makikita ang kanibalism, ang kasamaan ng tao na nagmamanifest sa gobyernong ito. They twist the law. They make the complainants the criminals. Wala na eh. Sa buhatan, kaliwat kanan na eh. Ako'y nananawagan pa rin sa mga tulad ni Joel Villanueva. Nako, nagkamali ka ng pagkakatiwalaan. Kaya kung mahanga ako dito kay Alan Cayetano, mahanga ako dito kahit na demanda si Jinggoy, nakakatawanan niya lahat eh. Pero katulad ni Escudero, yung mga taong nagtitiwala kayo sa demonyo. Wow! Kayo ang may kasabihan eh. Kayo mga sumasakay sa likod ng tigre. Alam niyo ang mangyayari sa inyo? Sabi nga ni John F. Kennedy, those who ride the back of the tiger will end up inside the tiger. Yan ang mangyayari sa inyo. Saka naman nakakita, sa dami ng kongresista na tumanggap ng maleta, abay walang demanda. Pero itong dalawang congressman, si Libiste at saka na tumatayo sa katwiran at prinsipyo, ito'y sinisiil ng mayoriya. Anong klase na? What have become of our country? When Emmanuel Pelaez, after being shot by an assassin, was being brought to the operating room, biglang napadaan siya kay General Caringal. At mayroon siyang binulong kay General Caringal. General, what is happening to our country? Yan ang tanong ko sa mga general ngayon. Bakit ninyo pinababayaan na magkaganito ang sambayanan? Wala ng foreign investment. Ang kaliwa natin pa ay halos nasa gera na hindi naman natin gusto. Nakikipagtopo tayo sa mga militarist. Nakikipagtopo tayo sa mga puwersang pumapatay. Nakikipagdigmaan. Samantalang may choice naman tayo na doon tayo sa panig ng mga mapayapang bansa pumanig. Pero hindi, nagpapakaloko tayo. Nagpapakatuta tayo. Ano na ang nangyari sa atin, mga Pilipino? Matatanggap nyo ba, mga kabansa? Ang nangyari ngayon, nakarumal-dumal. Meron pa nagsabi, di tayo pasisiil. Kayo ang sumisiil sa taong bayan. Kung kayo ay naghahanap ng away, huwag nyo kaming idamay. Hindi, itong bayan natin na hindi para buhayin lamang ang mga sundalo at mga utak pulbura. Ang national interest natin ay dapat katumbas ng kalagayan, katiwasayan ng 120 million Pilipinos. Hindi lamang yung mayayaman. Diyos ko, ang taas na ng Meralco. Pati ba naman yung ayuda na binibigay ninyo, isasampan nyo pa sa presyo ng kuryente. So it's all over. Economically, socially. Ang kabataan is so scandalized that they are now also committing violence. Akala nyo ba isolated case yan? No.
pagka ang puno ng gobyerno ay magnanakaw lahat yan hanggang sa barangay. Kasi ang katwiran nila ay kung si Bossing ay nagpapakasasa, ay bakit hindi pa naman tayo makapagsasa din? Oh. Kung mga militar ay walang ginagawa para protektahan ang taong bayan. Oh. Mga kriminal magkakaroon ng lakas ng loob na lumabas. Maghasik ng droga sa lansangan. Akala ko, lampas na tayo dyan eh. Pero hindi. Alam niyo ba na sa gross domestic product, naunahan na tayo ng Laos? Sus Mariosep. At ang Vietnam, doble ng gross domestic product natin. Anong ginagawa ng Vietnam? Anong ginagawa ng Indonesia? Anong ginagawa ng Malaysia? Anong ginagawa ng Laos na hindi natin ginagawa? Can you imagine? Yan ang nakikita ko ngayon eh. There is a total collapse of leadership. There is a vacuum right now. Alam niyo, delikado pag may vacuum. Anything can happen. Anything can happen. Dahil wala nang namumuno. Opo, Ako, nanghihinayang ako dito kay Boyeng Rimulya, Sus Mariosep. Opo, Kaado, huli na lang bago po namin kayo bitawan. Ito pong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nakatagdang lumipad patungong Canada sa kabila o sa gitna nga po ng nangyayaring ngayong pagtitipon dyan po sa EDSA People Power Monument. At sa katunayan sa kasalukuyan nga ay nagkakaroon po siya ng kanyang talumpati o departure speech papunta pong Canada. Ano ho yung masasabi po ninyo? Huli na lang po. Goodbye, Mr. President. Huwag na kayong bumalik. Wala namang naghihintay dito sa inyo. Itong bansang iiwanan ninyo is in the midst of a failure of the state. Walang projects. Wala ka namang achievements. And everything is negative. Biski saan ka lumingon. Kausap ko kahapon isang jeepney driver. Ang sabi niya, 13 ho ang pasada ngayon. Ano ba naman yung 2 piso idagdag nila para makaraos naman kami. Hindi naman, the commuter will not get poorer by 2 pesos. And we will not get any richer by another 2 pesos. Pero bakit gano'n? Nakikita natin. Ang mga oligarko pumapagagpag sa sobrang kita. Sa isang electric company, 50 billion pesos net profit. Hindi pa sapat. Wala na akong mabiling ngayon. Gulay na 10 pesos sa isang tangkay. So, Mr. President, I hope that with your departure, you will not return anymore. Diyan ka na lang from Canada, pumunta ka na lang sa Amerika, bumalik ka sa Hawaii. Mag-self-exile ka na lang. Kasi ako natatakot, baka may mangyari pa sa yung kapahamakan dito eh. Dahil wala ka naman talagang depensa eh. Dito sa nangyari sa bansa natin. Walang perang lalabas sa gobyerno kung hindi mo i-authorize at pipirmahan. Walang appropriation na magagawa.
Wala rin perang lalabas sa National Treasury kung wala kang pirma, wala kang permiso. Eh bakit nakawala ang halos 2 trilyon para lamang dito sa mga flood control projects? Ano ba ang tingin mo sa amin? Mga patay gutom, mga hampas lupa, mga aso mo, na kung ano lang ang gusto mo. Meron pa akong video nakita. Sinasabi mo, hindi ko nga maintindihan kung paano tayo nakarating sa ganito. Naku naman, Mr. President. Eh pagka ganyan ang sinasabi mo, wala kang kapasidad mamuno. Very clear. Tapos yung itinalaga ng konstitusyon in case of your incapacity, pinapa-impeach mo pa. My gosh! Asa ang katapusan ng criminal mind ng gobyernong ito? Asan? Meron tayong mga taong gusto makatulong. The Department of Foreign Affairs, the Department of Tourism, the Department of Trade, nagtipon-tipon para lumakas ang ating turismo, tumaas ang ating trade, kundi man investment. Hindi na nga government to government ang usapan People to people na Pero on the other hand, anong ginagawa ng Defense Department? Sinasabotahe ang inisyatibo para pumasok ang mga turista. Para tumuloy-tuloy ang pag-aangkat, ang kalakal. Para pumasok ang investor. Bakit ganyan? Kayo mismo, sa gabinete, you have not put your act together. Because, ayan, iiwanan na naman tayo ng ating Pangulo. And we hope this time, wag na po kayong bumalik, Mr. President. Dahil wala naman kayong naitutulog. Ha? Mga taong hindi dapat ipakulong, pinapakulong nyo pa. Isang presidente na malapit ng matepok. Kinidnap nyo pa, pinadala nyo pa abroad sa isang foreign court para dun litisin. There is no more rhyme and reason in this administration. So give it up. I suggest you negotiate. Dahil political lang naman yan Negotiate. Return money. After returning money to show good faith, negotiate. Substantial dapat ay susuli nyo. Dahil ang dami nyo nang nakuha. Hindi lang yung flood control Uulitin ko pa ba dito, pati yung mga ginto, pinagkakitaan nyo. Bawat kilos ninyo, pera ang inaatupag nyo, hindi naman good governance. So saan pa kayo dadamputin? Mabuti na nga umalis na kayo para hindi na magkasakitan. Because the Constitution anyway has provided for your replacement. A constitutional replacement. Kasi sino yung vice-presidente dyan? Kasi sino yung nakaupo dyan? I don't care kung ano apelido niyan. But the Constitution has provided for your replacement. A peaceful transition is all we are asking for. Wala na kayong maitutulong, wala nang nagtitiwala sa inyo, kundi yung mga tao na gumagamit sa inyo.